Virgo, tignan natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong 2025. So, keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat sa inyo ay makaka-resonate. So, be open-minded. And, yan, pwede nyo pong tignan yung inyong Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Kung feeling ninyo dun sa pinanood ninyo na isang sign ninyo, hindi kayo naka-resonate. So, pwede nyo po yung tingnan. At kung hindi pa po kayo naka-subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa interested po sa ating, ayan, available pa rin po ang ating Tears bracelet at ang ating Evil Eye amulet. So, nag-meditate muna ako, no, para dito sa reading po ninyo. So, ito yung mga na-pick up ko. Sinulat ko siya kasi para hindi ko makalimutan. So, nakita ko kasi is nagbibilang po kayo ng mga tig 1K na pera. Tapos parang ginagawa nyo siyang pamaypay. So, ayan po, pwedeng malaki yung kita ninyo. Ngayong ano na to, alam mo yung parang tuwang-tuwa kayo. Pwedeng ginagawa nyo yun, yung parang ginagawa nyo pamaypay yung pera. Pero hindi nyo naman pinopost sa social media. For some of you. Parang ano ba, kunwari, remembrance yung pera na yun, di ba? Na nakahawa ka ng ganong pera. So, pwedeng pinipicturean mo pero hindi mo naman sinishare sa ibang tao or sa public. Tapos, para kasing nafe-feel ko is parang tinutusok-tusok. Yan. So, baka mga nerves nyo yan. May mga nerves kayo dito na madadamage ngayong 2025. For some of you naman, Virgo, pwedeng yung tusok-tusok na yan is pwede po, no? Yung iba sa inyo, mag-start kayo ng negosyo ng mga tusok-tusok, mga street foods for some of you po. Tapos, ayun, problem sa mata for some of you. So, pwedeng lagi mong need ng eye drops. Pero, mas maganda kung magpa-consult ka sa doctor if ever man, yun yung may ma-feel ka na something, may discomfort ka na maramdaman pagdating sa iyong mga mata. Tapos, dream destination ninyo, summertime. So, yung iba po sa inyo, ayan, makakapunta po kayo sa kung saan man yung dream destination ninyo ngayong taon na ito, sa summer. And also, yan po, marami sa inyo, Virgo, swerte kayo sa sugal ngayong taon. Baka kaya din may mga binibilang kayong pera, diba? Baka galing yun doon. Pero syempre, maging wais na lang po kayo. At maghinay-hinay din naman sa pagtaya. Tapos, ayan, punta na po tayo kung ano ba yung energy mo ngayong taon na to. Spirit guide. Energy po ni Virgo. Sun, Moon, Rising, and Venus ngayong taon. Tingnan natin yung energy mo. We have 7 of Wands. Medyo may katigasan ng ulo ninyo ngayong ngayong taon. Pwedeng may mga talaga kayo, may paninindigan kayo. Hindi lang siya basta dahil matigas yung ulo ninyo. For some of you po, may mga pinapanindigan kayo dito. We have 4 of Swords. Ayan. Nakikita ko lang sa'yo, desidido ka sa mga decisions mo. Kasi meron kang peace of mind. Magaan yung energy mo. Talagang parang walang makakapilit sa'yo dito. No? If ever man may mga tao dito na gusto nila, ganito yung paniwalaan mo, ganito yung gawin mo, hindi mo ibibigay sa kanila yung satisfaction na yun. Kasi mas okay sa'yo na ikaw yung nasa-satisfy. Diba? Kesa ibang tao. Pero wala ka namang tatapakan dito na ibang tao para makuha yung mga gusto mo. Wala naman ako nakikitang ganun. Sabi ko nga is meron kang peace of mind dito. Check natin. Okay. Ano pa yung mensahe for you? Spirit guide. Ano pa po ang mensahe natin for Virgo? We have
Okay. Some of you will start a family. Meron po dito. Meron din dito is mas tataas po yung inyong self-esteem. Medyo mag-iingat lang kayo pagdating sa pakikipag-sex. Yes, either may mapikot dito or kaya ingat kayo ha, baka malasing yung iba sa inyo o mapikot kayo. Uso pa ba yun? Yes naman no. May mga nagaganon pa. Napipikot pa hanggang ngayon. Tapos, ingat po kasi pwedeng meron naman dito kung hindi pa kayo ready ha for a pregnancy. Yung iba po sa inyo. Ayun, baka pag di kayo nag-ingat syempre, pwedeng mabuntis. Oo. Mabuntis ka agad yung iba sa inyo dito. Okay, syempre po ha, yung mga mabubuntis lang dito, you know, hindi na yung mga sabi natin, hindi na yung mga menopause, okay? Kaya, huwag niyo kukuhanin lahat ng energy. Tignan natin. Okay, mga issues na parating sa life mo. Issues na parating, spirit guide. Okay. Yun nga, meron talaga dito na may ipipilit sa iyo yung isang tao. So, pwedeng pag-awayan nyo yan. Medyo mag-ingat lang din kayo pagdating sa mga relationships ninyo. Kahit anumang relationships po ito. Kasi, pwedeng meron dito medyo madrama po. Na medyo madrama. So, yan yung mga isa sa mga sa life ninyo. Magiging issues po ninyo. May bata dito. It's either malagay kayo sa alanganin because of that child. Tingnan natin. Meron kasi dito matigas yung ulo. Talaga yung pinapakita. Di ko alam kung kayo ba talaga yan Virgo or pwedeng anak po ninyo. Yan. Tingnan natin. So, pag may mga approach daw kayo dito or may gusto kayong sabihin sa ibang tao, ayan, kung hindi naman talaga kayo kumbinsido dun sa sinasabi nila, sabihin nyo po daw yung nararamdaman ninyo. Maging direct kayo. Huwag na kayong maging paligoy-ligoy pa dito. Tingnan po natin. Pagdating naman sa issues pa, we have 8 of Wands. We have 6 of Wands. Okay. Page of Cups. Okay. Actually, issues lang naman to na gagawin sa'yo ng mga tao eh. Pwedeng pag-uusapan ka nila. Kaya lang kasi, pwedeng yung mga pinag-uusapan nila, malalaman mo. Pwedeng may nag-i-splok sa'yo nung mga, yan, kunwari, pinag-uusapan ka ng mga taong to. Tapos, may isa dyan, spy, tapos sasabihin niya sa'yo. Pero mag-iingat ka din dun sa sasabihin sa'yo ng isang tao kasi baka, it's either may dagdag bawas na yung sinasabi niya sa'yo. Maging issue lang dito, yun. More on, sa success mo kasi. May success ka kasi dito na pag-uusapan ka. Tingnan natin. More on, may mga chika rin talaga dito about sa'yo. Pero kasi sabi ko nga, may peace of mind ka dito eh. Kasi alam mo naman na wala namang mali sa ginagawa mo. Tingnan natin, pagbabago. We have the Chariot. Pwedeng some of you, pagbabago to sa trabaho. 4 of Wands, pagbabago ng bahay. So, pwedeng may relocation din dito. Yan, yung iba sa inyo, kaya kayo napapag-usapan, pwedeng bago kayo dyan sa lugar, ganyan, or hindi ba kayo, parang hindi kayo nakikipag-mingle dun sa mga tao sa paligid po ninyo. Pero ayan, pagbabago is merong relocation dito. Pwedeng bagong bahay. Ayan po, pwedeng some of you material things yung mga pagbabago dito. Pero meron din naman po dito is magiging mas wise po talaga kayo pagbabago or sabihin natin pagiging wise pagdating sa inyong mga decisions. Tingnan natin. Okay, mga bagay na ma-explore mo. We have 5 of Wands.
Ace of Cups. More on love for some of you. Ayan. So, pwedeng meron kayong makikilala. Pero marami kayong makikilala dito. Okay, so parang mas makakapag-explore kayo for love. Kaya ngayon sabi ko sa inyo, mag-ingat kayo dito kasi baka may mapikot. Ayan, kaya kahit sabihin pa natin na kasama ko naman yung mga friends ko, huwag po kayo masyadong magpapakalase. Kailangan kaya nyo pa rin dalhin yung sarili ninyo. Kaya nyo pang iuwi yung sarili ninyo sa bahay. Kasi, hindi ka naman responsable tama ba? Hindi ka naman responsibilidad pala ng mga kaibigan mo. Kaya, maging responsable ka sa sarili mo. Ayan. So, yun, ma-explore mo dito. Pwedeng kasama mo yung mga friends mo. Sabi ko nga, pwedeng sa love life din. Kaya, mag-iingat. Tingnan natin. So, medyo may mapusok na energy dito. Tingnan naman natin mental health mo, kamusta? Two of Wands. Okay. Two of Cups. Okay, so yung mental health mo and yung iyong emotional health, okay naman siya. Wala ka namang magiging problema talaga dito. Ano din siya, mas lamang yung, sabihin natin, parang, hindi siguro mas lamang, kundi balance yung isip mo, at saka yung emosyon mo. Tignan naman natin, physical health mo, kamusta? We have the Magician. Yan. So, yung iba nga sa inyo, more on sa mata. Pwedeng magkaroon kayo ng problem. No? Kaya sabi ko nga, kung may discomfort kayo na mararanasan, make sure na ipatingin nyo po bago kayo magpatak ng patak sa mga mata ninyo. Kasi sensitive ang eyes natin, di ba? Tapos, ayan, physical health. Medyo mag-ingat po kayo. Kasi pwedeng may gumawa sa inyo dito ngayong taon. Yes po. We have the Magician energy here. So, this is your physical health. So, tingnan nyo. Baka meron kayong, ang nakikita ko kasi dito, parang inuunti-unti kay. Inuunti-unti ka nung taong to. Hindi siya biglaan yung bibigyan ka ng sakit. Pwedeng, kunwari, ngayong month na to, bibigyan ka niya ng sakit. Tapos, next month ulit. Yung ganon, pa konti-konti siya. Hindi siya biglaan yung bigla ka talagang pahihirapan. Parang, guys, killing me softly. Yun yung yun yung ginagawa sa'yo. Kaya, protect nyo po yung inyong sarili. Mag-iingat din kayo. Dahil baka may mga tao dito na makasagutan po ninyo, makasamaan ninyo ng loob. Tignan natin, okay, your spiritual gifts naman. So, ito, pwedeng iba sa inyo, pinapractice nyo na to. Yung iba naman, pwedeng ngayong taon nyo pa lang to, mabibigyan ng atensyon. Ano yung spiritual gifts mo yan? May lumabas na ditong isa. Spell work. You're being called to explore, identifying, raising, and directing energy with the intention of bringing forth an outcome. So for some of you, kung may gumagawa po sa inyo dito or may gagawa sa inyo ngayong 2025, yung iba sa inyo, pag-aaralan nyo kung paano ibalik towards dun sa tao na yun. And mapapag-aralan nyo po talaga yan. Medyo ingat lang din kayo ha. Be cautious lang din. Kung kaya nyo maghanap ng mentor, mas okay. Pero yung iba sa inyo, pwedeng lalabas talaga yung natural gifts po ninyo na kaya mo palang ibalik sa taong gumawa sa'yo. Yung ginawa niya sa'yo, pwedeng mas triple pa. Kaya matakot na Virgo kung sino man yung magtatry na may gawin sa'yo. Dream interpretation. Ayun, malalaman mo naman pala agad pag may gumagawa sa'yo. Okay? Kasi po mapapaginipan mo. And sabi nga dito, dream interpretation, you're being called to interpret dreams, to find deeper meanings, to bring clarity and guidance. Yan po. So, kaya nyo ding mag-interpret ng dreams. And yung iba nga po sa inyo, ayan, kung may mga gumagawa sa inyo, makikita nyo po sa panaginip kung sino ba yung mga taong yan. Kuha pa po tayo, siguro dalawa pa. Psychic healing. Kaya nyo talagang gamutin yung sarili ninyo. Kaya nyong ibalik. So, you're very powerful.
Pendulum. Ayan. You're being called to explore dito muna tayo, working with the pendulum to get spiritual and intuitive guidance and answers, no matter how simple or complex. Ayan po. Narinig nyo na ba about sa pendulum? Kahit nga ano yan, sing-sing, tapos, I don't know kung sinulid, pwede kayong makagawa ng pendulum. You can ask yes or no or maybe question. Or yun yung mga sagot na makuha nyo. Maybe, yes, no. Psychic healing, you're being called to explore psychic and spiritual healing to help improve one's condition, no matter if you're focusing on the mind, body, or soul. Meron po dito, may kakayahan talaga kayong manggamot, Virgo. So, ayan, ang dami nyong pwedeng i-explore, no? Ang daming, ang daming pwede ninyong gawin. Or i-dedicate nyo yung ilan sa mga months ninyo para po dito. Meron talaga kayong gifts. For some of you nga lang, pwede ngayong year nyo pa lang ma-explore yan. Or mabibigyan ba ng oras. So, tanggalin muna po natin ito. At, tignan natin kung ano pa yung mensahe for you. Para mas makita nyo po yung mga cards. Tignan natin. Okay. Check natin family or home matters. Ngayong 2025. The Wheel. 5 of Pentacles. Okay. Kung merong utang, generational, debt na ito. So, kung may utang po yung family ninyo, for some of you, yan po, makakabayad na. Kasi we have Wheel of Fortune. Yung iba naman sa inyo, meron kayong puputulin dito na connection because yung tao na yun na laging kayong pinapahirapan pagdating sa pera. Isang family member po ito, no? Na parang, hindi na siya nawala ng utang. Wala naman siyang pinapaaral. Yung tipong ganun ba? Meron dito, pwedeng mother niya yan or father niya yan. Parang may iiwasan kasi kayo dito. Tignan natin. So, meron dito na makakabayad na po ng utang. Meron naman dito, mapapansin ninyo or marirealize ninyo na bakit kaya lagi nagkakautang tong mother ko. Wala naman na siyang pinag-aaral ng mga kapatid ko. Yung mga tipong ganon. Tingnan natin. Okay. Some of you, meron talaga dito, parang need nyo talagang lumayo sa family ninyo. Bakit? Kasi parang nagkakaagawan pala kayo dito ng ng energy. So, kunwari, nakatira kayo sa isang barangay or nakatira kayo sa isang bahay. Kayo, kunwari, dalawa kayo magkapatid, Pag ikaw, sobrang angat mo, yung isa naman, sobrang baba. Pag siya naman yung umaangat sa life, yung sa'yo naman yung bumabagsak. Ganon yung nangyayari. Some of you, pwedeng need nyo ng cord cutting. Pagdating dito. So, if you're interested, ayan, nag-offer din tayo ng cord cutting. So, ayun, sa mga interested sa ating mga private readings at iba pang ino-offer natin, mag-message na lang po kayo sa ating Facebook page. So, check naman natin, friends. We have Queen of Wands. We have the Hermit. Kapatay ng isa pa, ha? We have 8 of Swords. Meron kang kaibigan dito, parang hindi na siya mamamansin. Okay. Ang taas na po kasi ng tingin niya sa kanyang sarili. Ngayong, ngayong 2025. Pwedeng nakatulong ka sa taong to, pero hindi niya natitignan yung naitulong mo sa kanya. Well, hindi ka rin naman naghahanap ng kapalit, Pero kasi yun nga, makikita mo talaga na may pagbabago sa attitude nitong kaibigan mo na to. So, yes po, dito, pwedeng maputol na yung inyong relationship. Sa work naman, we have Death card. Okay, so meron po dito, pwedeng makakahanap kayo ng
or maghahanap kayo ng ibang trabaho. May new work kasi na pinapakita dito. May pagbabago. Pero ayan naman po, hindi naman po toxic yung inyong environment, yung work environment ninyo. Tignan naman natin yung co-workers mo. 10 of Swords. We have Ace of Wands. Nakikita ko lang dito, mga wais yung mga mga co-workers mo. Yan po. Pero hindi ko naman nakikita na toxic sila. Pero syempre, mag-iingat ka pa rin kasi di naman lahat sila ay pwede mong pagkatiwalaan. Tignan natin, sa mga, mga nagdadalawang isip dyan, kung magstay pa ba kayo or alis na kayo sa trabaho. Tignan natin. Queen of Swords. The Sun. Okay. So, yung mga nagdadalawang isip dyan, alis na po kayo. Mas magiging masaya, mas magiging productive, mas magiging fulfilled kayo sa next job ninyo. Tignan natin, pagdating naman sa mga nag-aayos ng papers dyan. Papers, visa, exam, ano pa ba? Loan. Check natin kung mag-grant pa yan. Ma-approve. Yes naman po, ayan. Pero sinasabi talaga dito may paghihintay po kayo na gagawin. Hindi talaga siya yung bigla na lang ibibigay sa inyo or whatsoever. Paghihirapan nyo po. May waiting season po kayo dito. Pero, bibigay po yan sa inyo. Mag-grant talaga siya. Sa business naman, tingnan natin. Sa business naman po. 6 of Cups. Okay, sa mga may business dyan before, or sinara nyo yung business niyo before, pwedeng 2025 is babalikan nyo po yan. Meron naman dito, yung energy na pinapakita kasi is paganda po ng paganda, palago po ng palago, palaki ng palaki yung inyong business. Nakita nyo? From puppy to dog. Ayan, di ba? Kaya alagaan nyo pong mabuti, i-nurture nyo po. Mag extra effort, maging hands-on po kayo sa inyong business ngayong 2025 kasi pwedeng dito mag-boom yung inyo pong negosyo. 'Di ba? Sabi ko nga nagbibilang kayo. 'Di ba? Yun yung nakita ko sa meditation ko, nagbibilang kayo ng cash ng tigwa 1K. Tignan natin para naman dun sa mga sa overall sales po ninyo. 10 of Pentacles. Maganda, 'di ba, Virgo? Ayan. Maganda po yung inyong business. Even yung sales ninyo. Overall sales ninyo ngayong 2025. Claim nyo na po yung positive energy na yan para sa inyong negosyo. Okay, sa mga naluluging business naman, dapat mo pa bayang ituloy. We have the Moon. Naguguluhan na rin kayo, It's na po. Parang let go nyo na. Yan, i-let go nyo na yung business na to. Kasi i-consume lang kayo nito. Ayan, parang kahit ano yung gawin nyo kasi, parang mahihirapan na po talaga kayong makabawi dito. So, it's up to you if you will take risk pa rin hanggang 2025. Itong year na to, buong year na ba to, ita-take risk mo pa para dito sa business mo na to. Or, talagang i-give up mo na siya. Nasa sa inyo pa rin po yun. Tignan naman natin. Okay. Pagdating sa love life. So, alisin muna ulit natin to. Yung mga cards na to. Para mas makita nyo ulit yung mga cards para sa love life. Okay. Energy ng love life po ni Virgo. Energy ng love life ni Virgo. Spirit guide. We have gifts. Love's greatest gift is the ability to truly understand one another. Okay, so may pagkakaintindihan po dito. Pwedeng may mga makakahimyo yung iba sa inyo. Or talagang mas magkakaintindihan po kayo ng person mo. This year. Meron ding mag-effort sa'yo dito, as in todo effort. Madami kang marireceive na gifts. Lightning strikes, dismantle outdated ways of being to get a fresh start. Ayan. Sabi nga, yung kanta ni Mariah, yung lightning don't, angels cry yata yun lightning don't strike the same place twice. Ayan po. So,
Para wala kayong regrets dito, if ever, di ba, may tao na nag-e-effort sa inyo, tignan nyo po yung efforts ng tao na yon. Di ba? At kung hindi nyo naman gusto yung tao na yon, huwag nyo na pag-effortin. Di ba? Diretsahin nyo na. Maging direct kayo sa approach po ninyo. Ayun. Sabi nga, no? Yun pala yung sinasabi sa'yo kanina. Be direct sa mga gusto mong sabihin. Para walang nasasayang na oras mo at walang nasasayang na oras ng ibang tao. Tignan natin. Pagdating naman sa mag-ex. May magkakabalikan pa ba dito na mag-ex? Ex-wife, ex-hubby, ex-GF, ex-BF? The Emperor. Justice. Wala na akong nakikitang pagbabalikan. Pero kung sinaktan ka, 'di ba, nung sabi natin, yung pagkakahiwalay niyo ng taong to is hindi po siya ano 'yun? Hindi siya yung hindi kayo okay, no? So ayun po. Pwede na may makakarma. Kaya maaalala ka ng taong to. Yes, maalala ka ng ex mo. Pero wala akong nakikitang pagbabalikan dito. Ma-pride kasi. Ma-pride yung isa sa inyo. Or pwedeng naka-move on na. Ganun. Maaalala nga lang talaga pag nakarma. Tignan natin sa magkarelasyon naman po. Wait lang po. Yan, nagulo na naman ng pusa ang ating mga cards. So, sana tayo sa mga magkarelasyon naman, okay? So, mag-BF-GF naman. Tignan natin. We have King of Swords. Seryoso po sa inyo yung person nyo, ha? Kung sino man po itong kadil ninyo. Knight of Swords. Yun nga lang kasi nagmamadali or lagi bang mainit ang ulo ng person mo? Or mapapansin mo maging mainitin yung ulo niya ngayong taon na to. Ano kasi siya medyo frustrated siya. Pwedeng yung person mo gusto niya nang i-level up yung relationship ninyo. Pero pwedeng may mga humahadlang sa kanya. Oo, may mga kilos siya dito, mga decision niya na kinukontra ng iba. Tignan natin sa mga mag-asawa naman po. Sa mga mag-asawa. At meron din pala dito matutukso din. Kaya mainit ang ulo. So, Virgo, makikita nyo sa panaginip nyo yan. Yes, mapapaginipan nyo po. Tignan natin. Sa mag-asawa po. Sa mag-asawa, we have 8 of Pentacles. We have 3 of Swords. Okay, meron man kayong mga hindi pagkakaunawaan dito. Actually, yung iba po sa inyo more on sa pera, yung hindi ninyo pagkakaunawaan. Pwedeng feeling mo, no? May kahati ka pagdating dito sa kinikita ng asawa mo. So, pwedeng yung asawa mo, nagsusustento pa siya sa kung may first family, no? Or mga kamag-anak po niya. Or yung immediate family niya, nanay, tatay, mga kapatid. So, ayun po. Para kasing kayo yung nagiging lapitan nila. Hingian ng tulong. Kaya po, ayan, parang mapapagod ka kasi dito eh. Ma-feel mo na parang, teka, parang inaabuso na tayo. So, pwedeng pag-aawayan nyo yun ng asawa mo kasi sasabihin mo sa kanya, i-open up mo sa kanya, di niya magigets. Iniisip niya lang na pinagseselosan mo yung family niya. Parang iniisip niya lang dito na galit ka lang sa family niya, ganyan. Kaya ayaw mo mag-share sa kanila. So, medyo may pag-aawayan po kayo dito. At pera nga po yun. Pwedeng pera or trabaho. Sa mga single mom, single dad, tignan natin. We have 9 of Wands. We have the World. Okay. So, meron nga po dito, maingat po talaga kayo, no? Hindi lang dahil single kayo or hindi lang dahil single mom or single dad kayo. Maingat po kayo. Parang pag may nag-approach sa inyo dito, kung ano-ano yung iniisip ninyo, ganun yung nakikita ko. Hindi kayo agad nagtitiwala. Oo. Pwedeng i-challenge nyo din yung mga tao na yan. Yes po. Kasi, pwedeng hindi nyo naman to priority as of this time, yung pagkakaroon ng love life. Kahit yung mga single po sa inyo, no?
Hindi siya priority sa ngayon. Masaya kayo kahit na single kayo. Masaya kayo kahit mga anak nyo lang yung kasama ninyo. Tignan naman natin sa mga byudo at byuda. Mga byudo po at byuda na single. We have the Hierophant. Okay. 8 of Cups. Meron po dito ha. May magpupurso po sa inyo. Pwede ngayong taon na to at pwedeng mauwi to sa kasalan. Sa mga single dyan. Ayan po. Kung open pa kayo. Some of yung kahit di kayo open dadating yung taong to at the right time. Iba yung mafe-feel ninyo. Tignan natin sa mga meron namang karelasyon na byudo at byuda. We have Page of Swords. Kilalanin nyo pa po yung person nyo. Hindi nyo pa yan kilala. 7 of Pentacles. Pero nakikita ko naman dito, no? As kinikilala mo naman yung tao mo, yung person mo, mas lalalim pa yung inyong connection. Oo. Kaya lang kasi, parang may mga tinatago yan sa'yo. Kaya kilalanin mo talaga. Yan yung sinasabi sa'yo. No? Pwede kasi yung nararamdaman mo sa kanya, baka sobrang lumalalim na. No? Pero siya pala, hindi pala ganun kalalim yung, pwedeng malaman mo na yung nararamdaman pala niya, hindi pala ganun kalalim. Kaya, mag-research po kayo dito. Okay, so ang inyo pong lucky numbers ay sulat natin, no? Tignan ko kung ano mapipick up ko. We have number 10, 45, 40, 18, 23, tsaka 55. 10, 45, 40, 18, 23, 55. Tapos, ang lucky color mo naman ay red and black. Red and black. At ang lucky day mo ay Saturday and Wednesday. So, ayan lang po Virgo ang mensahe para sa'yo ngayong 2025. Kung feeling mo, hindi para sa'yo yung mensahe na to, or hindi mo siya feel, no? Try mo pong panoorin yung iyong other signs kasi baka dun ka mas makaresonate. Tignan nyo yung Moon, Rising, or Venus sign po ninyo. Yan lamang po at claim nyo na po yung lahat ng positive energies dito sa reading natin. Ingat po kayo and more blessings to come para sa inyo ngayong 2025. Siksik, liglig at umaapaw.